Ngayong umaga po, ang prayer natin ay ang salita ng Diyos ang siyang ating matanggap. Ano po? Ito ay tungkol po sa ating pong serye na tinatalakay, tungkol po sa kalakasan ng Panginoon. Ano po? Ang sabi po natin, ano po, sa ating tema, ano po? Ang sabi is stronger for mission. We need the strength of the Lord. Ano po? We need the strength of the Lord. Ikaw, kapatid, ano ang nagpapahina sa iyo? Yung iba kapag walang pera, nanghihina. Sino dito? Ang nanghihina pag walang pera. Umami na. Ano, di ba? Ayan, di ba? Siyempre, natataalala mga nanay pagka medyo wala na ang budget. Di ba? Ano nagpapahina sa iyo? Pag may nagchichismis laban sa iyo. Ha? Di ba? Nanghihina. Kasi sino nanghihina? Kapag may mga ganun nagchichismis tungkol sa kanya, nanghihina. Yung iba siyempre nanghihina, kagaya ni Apostle Paul, kapag may sakit, ang tapang ni Paul Pero pag nagkasakit siya sa 2 Corinthians 12, ano po, nanghihina siya. At sa Romans chapter 9, sabi ni Apostle Paul, nanghihina ako pag nakikita ko yung mga kababayan ko na hindi kumikilala kay Kristo at patungo sa impyerno. Kung pwede lang, sabi niya, ako ay pagpalit ko yung kaligtasang tinanggap ko para sa kanila, para hindi sila mapunta sa impyerno. Pero malibang sila ay kumilala kay Kristo, sa impyerno pa rin. Kaya sabi niya, every time I look at my kababayan, nagdurugo ang aking puso sapagkat sila ay nangaliligaw. Ano po? Ikaw, kapatid, ano ang nagdadala sa iyo ng panghihina? Ano po? Ano po? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Ano po? Parang sasabi, ikaw na ang panghihina sa akin. Sino ang umaamin na may mga panahon sa buhay natin nakakadama tayo ng panghihina? Taas nga ang kamay. Praise God. Kaya kailangan natin ang lakas ng ating Panginoon. Today, that is our focus. Ano po? Ang serye po natin ngayon, under the theme Stronger for Mission, is availing the strength from the Lord. Ang sabi ng ating passage, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ano po? At ang ating pong talakayin po ngayon ay tungkol po sa katotohanan na kayo at ako'y napapalakas ng biyaya ng Panginoon. Noong nakaraang linggo, nakita natin, tayo'y lumalakas kapag tayo may tamang focus. At nandyan yan sa inyo pong mga notes, ano po, nandyan, nare-review. At pwede niyong balikan sa inyong mga smart family, ano po, nandyan yan. Napapalakas tayo pag may tama tayong focus. You rise above your problem. Lahat nagkakaproblema. Pag tinitigan mo problema mo, manghihina ka. Kaya tumingin ka ng lampas sa problema sa magagawa ng Diyos. Ano po? At natutunan natin last Sunday, we must focus on the audience of one. Na si Lord lang ang audience mo. Ano po? Siya lang ang dapat mambigyang kaluguran sa panahon ng panghihina, sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng sagana, sa panahon ng pagkawalan. Kay Lord ka lang tumingin, siya lang bigyan mo ng kaluguran. Pangalawa, sabi natin, focus on the ultimate goal. Ano yung ultimate goal? Ano po? Yung crown. At sabi ng Panginoon, bawat isa sa atin, sa ating mga pagpapagal, may crown tayo sa langit. Ngunit higit sa lahat na crown, yung walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na siya ang ating ultimate crown. Ano po? At yung mga pinagdadaanan natin ay nagiging daan upang mahubog tayo na maging kaugali at kawangis tayo ni Kristo. At pangatlo, sabi natin, we must focus on fruitfulness. Ano po? Sa ano ang pinagdadaanan natin ang mahalaga, ikaw at ako'y nagiging mabunga. At ang bunga ay yung you reproduce your kind. Sabi po doon, and the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, this entrust to faithful men. So ikaw, i-duplicate mo yung sarili mo sa iba. At yung dinuplicatan mo, turuan mo i-duplicate din sa iba. Kaya importante, ikaw at ako ay maging alagad ni Kristo. At para maging alagad ni Kristo, tatlong aspeto. Una, walk with God. Yung ating daily prayer, ating daily worship, daily Bible reading. At yan po ang tinatalakay natin sa ating nurturing booklet. Kung hindi pa kayo nakakabili, paglabas ninyo, nandyan po. At bawat isang Christian ay ating po nino-nurture nito po. Pangalawa, yung pong ating service for God. That out of gratefulness, we want to serve Him. Kaya marami sa ating kapatid nagdudulos. Nag-worship ng 9 o'clock, tapos nagdudulos naman sa ibang service. Pwede mong palampakan natin sa Panginoon ang mga nagdudulos. Praise God. At kung hindi ka pa nagsumasama, punta ka doon sa ating desk. Sabi mo, gusto ko magdulos. Pero siyempre, you cannot be a dulos kung walang nagsya-shepherd sa iyo. Kaya importante, magpa-shepherd ka. At pangatlo po ay yung pong mission from God. Ano yung mission from God? Na matuto kang mag-akay ng tao kay Lord. At pag may tumanggap kay Lord, at siya ready, ino-nurture mo ng lakbayin booklet.
at pagka-nurture mo ng lakbayang booklet, padali mo sa EBB, at pagkaraan, i-welcome mo sa COD o sa Community of Disciple. Then, you are reproducing your kind. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to all of us. Focus is important. Everybody say focus. Yung nung maganganak si Tess kay Pastor TJ, ay nagpasya kami na ang method ng panganganak ay Lamas method. Ito ay pinromote ni Dr. Lamas or Dr. Lamaze, na sinasabi niya, pag nanganganak ang babae, nasa mga babae, mga mami, mga babae, yan. Pag nanganganak, in pain, tama ho ba? Yung isang paa nasa hukay at yung isang paa ay nasa buhay. Hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa'yo, kaya in pain ka. Ano po? At ang kanyang theory bilang doktor, bilang OB-GYN, ay pag pinokus mo sa pain na nararamdaman mo, lalong bibigat yung pain. Pero hindi naman pwedeng i-deny yung pain. Pero ang sabi niya, you must focus. Kaya ang tawag, kasi sabi niya, pag nanganganak, kapat meron kang focal point. Tititig mo ang mata mo sa isang focal point at doon mo ilalagay lahat ng attention mo. Nakakaramdam ka ng pain, pero as you focus sa focal point, nawawala. At kaya nung manganganak siya, kasama po ako doon sa delivery room at yung Lamaze room. At habang siya nagle-labor, meron siyang tinititigan po doon sa wall. At ako po ay nagko-coach sa kanya kapag nagko-contract yung kanyang hita, yung kanyang binte, mga naninigas na stress siya, focus. And when you are able to focus on something else and you are not allowing yourself to be carried away by the pain that you are going through, you will not only deliver the baby na mas maganda ang bonding ninyo, kung hindi yung pain ay may ibsan because you have the different focus. Mga kapatid, mga minamahal, that is also the idea of the Bible in Hebrew chapter 12, verse 2. Keep looking to Jesus. Ibig sabihin, sa dinami-dami ng karanasan po natin, nakakapanghina ang marami. Pag pumokus ka sa pinagdadaanan mo, whether you're physical, mental, emotional, financial, madadala ka. Ang bigat. Pero when you rise above it, yung sabi po sa ating passage sa 2 Timothy chapter 2, sabi po doon, yung civilian affairs. Do not allow yourself. Sabi sa verse 2, verse 3, verse 3, sabi niya, join me in the suffering like a good soldier. Sabi po. At ang sundalo daw sa verse 3, ay hindi nag-i-engage sa civilian affair. Ayan, join me in the suffering like a good soldier of Christ Jesus. In the verse 4. Sabi ng verse 4, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. Sabihin nyo nga, civilian affairs. Alam niyo, civilian affairs, those are our earthly concern. Financial problem, emotional problem, relationship problem, di ba? Mental, at iba pa, Those are the civilian affairs. Meaning, that is part of our lives. But do not be entangled by that civilian affair. Minsan may tampuhan, minsan may hindi pagkakaunawaan, di ba? Agaya ngayon, ang sabi nga ay naglaaway daw ang kadiliman at ang kasamaan. so nag-aaway ang Marcos at ang Duterte, kaya ang sabi ay ni Harry Roque, ang dati spokesman ni President Duterte, ito na ngayon ay away sa pagitan ng kadiliman at ng, ang sigaw ng mga tao, kasamaan. So pareho pala sila. So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po nito. Minsan may mga away, may mga hindi. Minsan may pangangailangan ka, minsan may mga pangarap ka, hindi po makuha. Civilian affairs yun. Those are important. Don't get me wrong. Those are important. But do not be entangled by those. Otherwise, manghihina ka. Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba nanghihina? Manghihina ka talaga. Manghihina ka. Pag tinignan mo lang yung mga lumalabas sa mga senatorial list, pag tinignan mo yung lumalabas sa survey, manghihina ka sa uri ng pasyahin ng Pilipino. Sikat, magkakamag-anak. Kaya pag nagkataon ang magiging senador na naman natin, magkapatid.
Okay, yung nanay, papalitan naman ng anak. Tapos artista, dahil lumalabas sa teleserye, nakakapanlumo. Ako nanlulumo ako po kapag nakikita ko po yun. Ano po? Sapagat ang ating pangarap ay patuloy na pataasin ang sense of discernment ng mga Pilipino, pero malayo pa ang trabaho. Ano po? Sapagkat ang binoboto ng mga Pilipino ay yung mga sikat, yung mga kilala, yung mga naaalaala. Hindi nagre-research. Kaya maganda, bumoto tayo yung mga bagong pangalan naman. Bago naman. Total, tagal na natin binoboto sila eh. Bakit di kaya boto natin ay mga bago naman? At yung kita mo ay talagang mahirap at saka simple ang buhay. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, ako yun ang pinanghihinaan ng loob ko. Ano? Pero salamat, sapagkat the Word of God for today is also for me. That you and I, no matter what is causing your feeling of surrender or weakening of heart mo, there is a good news. The grace of God can strengthen you. Would you like to be strengthened today? Can I hear another amen? Mga kapatid, you can be strengthened. By what? Not only by your focus, but also by the grace of God. What is grace? Well, ang sabi po ng talata, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Hallelujah. What is grace? Alam na po natin ang kamihulugan niyan by this time. Ang grasya ay mga bagay na tinatanggap mo kahit hindi ka karapat-dapat. Nandiyan ba kayo? Ang grasya ay mga bagay na natatamasa natin kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit hindi ka qualified. Hindi ka karapat-dapat yan at hindi mo makakamit yan sa sarili mo. Pero natatanggap mo, yan ang grasya. Sino ang gusto ng grasya? Pumalakpakan ng malakas sa Panginoon. Because the premise is very clear. Kung ang lahat ng bagay ay makakamit mo ayon sa iyong performance, baksak tayo. Romans 3:23 tells us, all have sinned and fall short of the glory of God. Baksak tayo. Kahit na yun ang mapakabait, baksak pa rin kasi ang gusto ni God 100%. Mga kapatid, mga minamahal, we thank God because today we can talk about this wonderful and beautiful topic. Ano po? It's about the fact that the grace of God more than anything else is actually what strengthened you and me. Manangan ka sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Saan ka nananangan? Baka nananangan ka sa mga bagay na talagang pagmumulan talaga ng panghihina. Kapag may sakit ka, nanangan ka sa doktor. Tapos pagpunta mo sa doktor ay hindi naman ayos yung kanyang mga payo. Alam nyo, maraming mga doktor ngayon ay talaga nakakatuwa. Umaamin sila. Kami doktor lang, hindi kami Diyos. Kinikilala nila na talaga at the end of the day, it's about the grace of God. Ano nga sabi ng ating passage for today? 2 Timothy chapter 2 verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. What are the things that we can learn? How can you and I avail of the strength through the grace of God this morning? Well, una, sabi ko nga po, you must understand, number one, grace in general. What do you mean by that? That maunawaan mo ano yung grace. At binipayin po natin to. Ito yung unmerited favor. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang paborito natin text ano po when it comes to salvation by grace. Na kayo at ako ay hindi maliligtas sa sarili nating gawa. We all fall short of the glory of God. Pero, sabi niya malakas pero, ito ang sabi sa Ephesians 2, 8 and 9. For it is by you have been saved, past tense, through faith. And this is not from yourselves, it is what? Kasi hindi mo nga makakamit kahit napakabait mo. Hindi mo kaya. Kaya niregalo sa iyo. Wala bang palakpak sa Panginoon? Kaya regalo. Kaya pinadala ng Diyos ang Panginoon, Ama ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang nakapamuhay ng perfect. So siya lamang yung katanggap-tanggap na offering. Inalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing, ngunit nabuhay na magmuli. Kaya ngayon, sa Kanya lang natin makakamit ang eternal life. At ang sabi po dyan, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Grace is unmerited favor. Pabor na hindi mo makakamit sa sarili mong lakas,
Pabor na hindi mo makakamit dahil ikaw ay qualified. Hindi ka pwedeng magmayabang. All you can say, salamat Panginoon. Can we say that together? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, ang sabi ng 1 John 5:11 and 12, ay ang kinaroroonan ni Jesus ay kinaroroonan ng buhay. Sa 1 John 5:11 and 12. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya po, tayong lahat ay maliligtas sa biyaya. Hindi dahil sa sarili nating sikap. Sapagkat magsikap ka man, kapos, kulang. At hindi dahil kay karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat, pero pwede ka maligtas kung tatanggapin mo ang regalo. Ano yung regalo? Eternal life. Nakangin yung eternal life in His Son. Kaya, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kasi dyan din nagsabi sa John chapter 1 verse 12, a gospel according to John chapter 1 verse 12, na dalawang bagay ang kailangan. Una, manalig ka kay Kristo. Ayan po. Believe. Pangalawa ay receive. When you believe in Jesus and invite Him to come into your life, you will have eternal life. Hallelujah. Kaya kung meron po sa ating kalagitnaan na marahil dumadalo ka, nagpupuri ka, pero teka, naniniwala lang ako, hindi ko pa siya talaga naimbitahan sa puso ko. Yumuko po tayo lahat. This is very important. Ano po? I would like to give opportunity to everyone for the first time or now seriously, you will invite the Lord to come into your life. Sabihin mo lang ang ganitong prayer. Sabayan mo ako, Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang pangangailangan ko sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan na yung pinagkakaloob. Tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong biyaya na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ngayon, ako'y ganap na anak ng Diyos dahil sa iyo na nasa aking puso. Ito ang aking dalangin. Amen. Let me pray for you, Panginoon. Selihan niyo po ito sa puso namin lahat. In Jesus' name. O guys, po shout and say, Amen. Praise God. Kaya sabi po dyan, ano po, nagiging anak ka ng Diyos pag tinanggap mo ang anak ng Diyos. Kapag ang anak ng Diyos ay tinanggap mo, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Pag tinignan mo yung verse 14, ang sabi diyan, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ano po? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ano po? Siya ay kasama ng Diyos at siya ay nagkatawang tao. At siya, the glory of one and only Son who came from the Father, full of grace. Tingnan natin verse 15. Ano po sabi ng verse 15? Ano po? Yan. Siya raw yung pinagtotohanan ni John. And verse 16. Look at verse 16. I love this. Pakibasa natin malakas ang verse 16. Pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, ready, read. Sandali po. Mahina eh. Isa po, mas malakas po. 1, 2, ready, go. Ilang grace, ilang grasya ang binigay sa atin. Ha? Sabi diyan, already given. Bukod dun sa already given, kasi nung likhain ng tao, nilikha muna lahat ng kailangan ng tao. Amen? Nandiyan ba kayo? Nung nalikha na lahat, saka kanilikha. Wow! Ibig sabihin, marami kang pinag-aalala. Pero ang Diyos, binigay na lahat ng pinag-aalala mo. Nandiyan ba kayo? Yun yung grasya. Ano po? Pag ang babae nabuntis, nag-aalala ka sa gatas. Pero ang Diyos naglalagay ng gatas sa dibdib ng nanay. Wala bang palakpak sa Panginoon? Kaya mga kapatid, mga minamahal, isabihin, ang grasya ng Diyos ay laganap. Ano po? At ang sabi po, out of His fullness, we have all received grace in place of grace. So, from the very beginning, the God that we worship is a gracious God. Nung magkasala si Eva at Adan, agad-agad ay pinrapisay na mayroong dudurog ng ulo ng ahas. Anyone who believe in the coming Messiah will be saved. Tayo naman, anyone who believe on the Messiah who came are saved. Hallelujah. Of course, the word believe means sampataya. Sinasampataya mo ang buhay mo sa Kanya.
Yan ang sabi po, di ba? Sa Colossians 2:6. Colossians 2:6. Kung paanong tinanggap niyo si Jesus bilang ano raw po, just as you receive Christ as what? Lord. Not only as Savior, but Lord. Ano po? Na siya na masusunod. Siya na masusunod. Kaya marami tinanggap lang si Jesus as Savior. I'm sorry. Ang naliligtas ay yung tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Kaya sinurrender niya. Sabi niya, wala akong magagawa kung wala ka. I need you to come into my life. Ngayon, ikay Kristiyano na, wala akong magagawa sa buhay na ito kung wala ka. I am fully dependent on you. Sino? Ang fully dependent on the Lord. Sumigaw ng malakas na Amen. Mga kapatid, mga minama, balikan po natin. Grace after grace after grace after grace. So meaning, our God is a gracious God. No one can take away that truth. In fact, sa Joshua 24:13-14, alam naman natin, nakapasok sila sa lupang pangako dahil lang sa husay ni Joshua. Ano po? Pero teka muna, look at the reminder of the Lord. Sabi ni Lord kay Joshua at sa mga sundalo ni Joshua, so I gave you a land in which you did not toil. I gave you a city you did not, and you live in them and eat from vineyard and olives grove that you planted. You did not plant. Mga kapatid, may the Lord speak to us. Grace in general means our God is gracious no matter what. And you must take that to your heart. Ano po? Mahalaga po mga kapatid, mga minamahal, na maunawaan po, na sabihin po na be strong in the grace that is in Christ Jesus. You have to believe that God, by His very nature, is gracious. Hindi siya malupit. Nandiyan ba kayo? Hindi siya malupit. Kaya huwag kang matakot sa Diyos. Huwag kang matakot. Pangalawa, yung pong grace in general. Pangalawa, grace in Christ Jesus. Ang sabi po dyan, ano yung sabihin ng grace in Christ Jesus? Ano po? Well, katulad nung binabalikan natin kanina, yung verse 16, ano po ang sabi dyan? Out of His fullness, we have received grace in place of grace. Already, sabi dyan, already given. Meaning, yung already given is the general grace. Yung grace after grace, yan po yung katotohanan. Na dahilan sa pagdatal ni Kristo at pag-aalay niya sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat pilit nating inaabot ang Diyos, pero kapos. Kaya nang dumating dito si Jesus, ang kamay ni Jesus ay kanyang in-spread at siya'y napako sa krus. At doon sa krus, sinabi niya, it is finished! Tetelestai! Ibig sabihin, bayad na. Accomplished na. Lahat ng paninisi, lahat ng condemnation, lahat ng ating kasalanan, lahat ng sumpa ay binata ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dahil doon, hindi ka na kailanman maaaring maapektuhan ng mga bagay na ito, maliban na ikaw mismo ang yayakap sa lahat ng ito. So much so that the Apostle Paul said in Romans chapter 8 verse 1, for those who are in Christ Jesus, there is no more condemnation. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sa maraming pagkakataon natin buhay, we don't realize what we've got when you invite Jesus into your heart. When you and I invite the Lord into our heart, all the benefits on the cross ay nasa atin. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulatan, ano po, sa Romans 8:32, kung paanong hindi pinagkait ng Ama ang kanyang buto na anak, hindi niya pagkakait sa iyo. Basahin natin, ano po, ang pakaganda. 1, 2, ready, aloud, read. Yan na ba loud nyo? Louder please. 1, 2, ready, go. How? Hindi niya pinagkait ng kanyang anak. Kaya hindi niya pagkakait lahat ng kailangan mo. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. In Christ, the grace of God is more available. Not only the general grace that by very nature of God
He would like to graciously bless us. But in Christ, you are protected. In Christ, hindi ka na pwedeng singilin sa mga kasalanan mo. In Christ, you will never be condemned. The only one who can condemn you is yourself when you allow Satan to condemn you. Kasi Apostle Paul, sinabi niya, for those who are in Christ, sino ang nakay Kristo na? Pwede bang pumalakpak ng malakas ang nakay Kristo na? Romans 8:1. There is no more condemnation. Wala na ang kapangyarihan ng kamatayan. Hallelujah. Mga kapatid, kaya sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, nasa na ang kamandag mo o kamatayan? Wala na. Hallelujah. Tapos ganyan lang kahina ang palakpak ninyo. Mas malakas na palakpak. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Sinasabi po sa atin, mga minamahal, na dahil kay Kristo, kinuha niya lahat ng sumpa. Kinuha niya lahat ng kasalanan. Ang alam lang kasi natin, kinuha niya lahat ng kasalanan kaya sa langit na tayo. Hindi lang po yun eh. Yun lahat ng sumpa, lahat ng condemnation, ano po, kinuha na niya. Kaya pag nagkasala tayo, hindi natin tabayaan na ang demonyo ay condemn tayo. Tatayo tayo muli. At ating ikukumpisal ang ating kasalanan. At ating yayakapin ang katotohanan na ako'y pinatawad na ng Panginoon. And when you know that you are forgiven, hallelujah, praise the Lord, you can continue to walk with the Lord, hallelujah, because you are not condemning yourself. Isn't it true that there are times na inahahabag ka sa sarili mo? Kasi marami kang palpak na nagawa. Ano po? Alam nyo, hindi nais ng Panginoon yan. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay mamuhay sa Kanyang biyaya kay Kristo Jesus, na nasa iyo ang anak ng Diyos, kaya ikaw ay anak ng Diyos. Huwag kang magdadalang habag sa sarili mo. Nandiyan ba kayo? Ha? Can I hear another amen? Sa anumang pinagdadaanan mo sa buhay na problema, hindi sapat yan para mahabag ka sa sarili mo. You must always remind yourself, I am a child of God. He did not spare His own Son to me. He will give everything that I need. Hallelujah. Oh, may the Lord, the Holy Spirit speak to our hearts. Alam niyo po, napakahalaga na maunawaan niyo. Tuwing iko-condemn ka ng demonyo sa harapan ng Ama, sasabihin ng Panginoon, yan ay bayad na sa krus. Alam bang palakpak? Kaya ang sabi rin ng Apostle Paul sa Romans, dahilan sa kanyang kabutihan, it is His kindness that leads you and me to repentance. Because the more we realize how kind, how gracious our God, the more you realize, hallelujah, that you must walk with Him. But the more you condemn yourself, the more you become focused on sin, the more you live in sin. But the more you focus on Jesus and what He has done on the cross, the more you realize who you are. That you have been made righteous. Kaya yung kasalanan mo, hindi na bagay sa iyo yan. So sa atin po, hindi yung ikaw ay tumalikod sa kasalanan. Kung hindi, ang sinasabi po ng salitang repentance, metanoia. Baguhin mo isip mo. Ang isip mo ay baguhin mo at i-embrace mo, sinasabi ng Bible, na ikaw ay anak na ng Diyos, na nasa iyo na si Kristo, na ikaw ay binanal na ng Panginoon. Kaya hindi na bagay sa iyo ang mamuhay sa kasalanan. Kaya sa halip na nakapokus ka sa mga kasalanan mo, popokus ka kay Kristo. And the more you focus on Jesus Christ, the more you become like Jesus Christ. Can I hear another amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, you must always declare, I am a child of God. I am God's righteousness in Christ Jesus. Kaya whenever the Father looks at you, He see the righteousness of Christ in you. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. The grace of God is more manifested when you understand who you have become, when you invite the Lord into your heart. What you've got when you have Christ in you. Hallelujah. Kaya sabi ni John, greater is He who is in me than he who is in the world. Hallelujah. Kung minsan, yung civilian affair mas greater
kesa sa Panginoon na nasa ating puso. Mga kapatid, mga minamahal, si David, ang sabi niya, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So the fact na ang Panginoon ang shepherd niya, hindi na siya mag-aalala sa kanyang pangangailangan sapagkat nasa kanya na ang pinakamahalaga. Ito ay walang iba kundi si Jesucristo. At dahil doon, hallelujah, sumusunod na ang mga pagpapalang espiritual. This leads me to my third and final point. Ang sabi po diyan, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So in Christ, we have ample grace from the Father. Grace after grace. Ngayon, look at the earlier verse. Sabi diyan, you then, my son. The Apostle Paul called Timothy my son. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay walang apo. Nandiyan ho ba kayo? Lagi anak. Ano po? Kaya hindi mo meron kang anak sa spiritual, ay siya apo. Ano po? Hindi, anak din siya. Ano po? You can call those you brought to the Lord your son spiritually, but both of you are sons to God. Hallelujah. Can you hear amen? What is the Apostle Paul saying here? The Apostle Paul is reminding Timothy that more than anything else is the relationship. Ano po? Everybody shout and say relationship. That matters. Ano po? Alam niyo po, napakahalaga na maunawaan po natin ito. Ang grasya ng Diyos ay magiging kalakasan natin. Una, manalig ka na balik-balik ta rin mo man, ang Diyos ay mapagbiyaya. Can I hear louder amen? That our God is the gracious God. Hallelujah. Pangalawa, ngayon pa na nasa iyo na si Kristo. Kaya protektado ka ng biyaya ng Panginoon. Pumalakpak nga lahat na naniniwala. Praise God. Protektado ka ng ating Panginoon dahil po sa bagay na yan. Mga kapatid, mga minamahal, ngayon po, ito po, bilang Kristiyano, you have to walk in grace. Kaya sa Galatians, galit na galit si Apostle Paul sa pagkasabi niya sa mga Christians sa Galatians, you have been saved by grace. How come you are departing from the gospel of grace? Why? Because the Christians in Galatia started to live their Christian life by their own self-effort. Hallelujah. Not by fully depending on the grace of God. Kaya sabi ni Apostle Paul, naligtas tayo sa biyaya. Mamuhay tayo sa biyaya. Hindi sa sarili mong pagsisikap. Kaya ang sabi po ng Proverbs, diba? Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Huwag ka sa sarili mong lakas. Alam nyo, ang sarap pong balikan dito. Ang buhay ni John the Beloved at saka ni Peter. Ano po? At marami sa atin mala Pedro. Ang gusto ni God, maging mala Juan, John the Beloved tayo. Anong kaibahan nila? Well, mahalaga po makita natin ano po sa John 13:23, sabi niya si John sabi niya, he called himself the apostle, the disciple whom Jesus loved. Hindi dahil kinukumpara niya sa sarili sa iba, hindi po. Only in the book of John can we read that statement that he is the disciple whom Jesus loved. Meaning, lahat ay mahal ni Jesus. Ang kaibahan lang kay John, he was embracing the love of Jesus. Nandiyan ba kayo? He was always enjoying the fact that he is loved by Jesus. Kaya ang tawag niya sa sarili niya, the disciple whom Jesus loved. Pakitignan mo yung katabi mo, ha? Magpakilala ka, ha? Sabihin mo, ako si Mike, ang minamahal ni Jesus. Sabihin mo nga, sabihin niya nga, ayun po, lagi niya inuulit yun. Lagi niya inuulit. Ano po? So, he was bragging about the love of the Lord for him. Pero si Peter iba. Si Peter, ang pinagmamalaki niya ay yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ano po? Sa John 13:37-38. John 13 din. Pinipredict ng Panginoon ang pagdakip sa kanya. At ang sabi ni Peter, Lord, why can't I follow you? I will lay down my life for you. Ano po? At sa Matthew, mas matindi pa ang sabi niya.
Matthew 26:35, sabi ng tinuloy po yan, sabi niyan, even if I have to die with you, I will never disown you. Ayun po. Peter was bragging about his love for the Lord. Si John was bragging about the love of Jesus. Saan ka? Saan ka pa? Anong pinagmamalaki mo? Mga kapatid, grace in every Christian is the fact that you and I will always enjoy the fact that the Lord loves us no matter what. Sino naniniwala mahal siya ng Panginoon? Sabi ng Amen. Kaya kahit walang pera, mahal pa rin tayo ni Lord. Amen. Yung mas malakas ang Amen, magkakapera yan. Yung may palakpak pa, dodoblehin. Praise God. Kasi hindi pera ang iyong sukatan ng pagmamahal. Praise God. Hallelujah. Si Peter, pinagmamayabang niya, I love you, I love you. Alam nyo, at the end, nandakipin na ang Panginoon, what happened? Yung nagmamayabang sa kanyang pagmamahal, nananangan sa kanyang self-effort, nang dakipin na si Jesus, takbo! At 3 beses niyang kinaila ang Panginoon. Samantalang si John, na ang pinagmamalaki niya ay ang katotohanan ng mahal siya ng Panginoon, up to the last minute, naroon siya sa paanan ng Panginoon. At doon niya sinasabi, doon sa kanya ibinili ng Panginoon ang kanyang human or earthly mother. Mga kapatid, what you and I need to be sustained and actually to overcome ang anumang pinanghihinaan ng ating kinakahina ng ating loob, ng ating kalakasan, ay ang biyaya ng Panginoon. Na kayo at ako ay mahal ng Panginoon no matter what. Hallelujah. And that is more than enough. Yun ay sapat na. Ako ay mahal ng Panginoon. Hallelujah. And when you are able to do that, well, that's the time. The flow of God's provision will flow. But the more you depend on yourself, ang hirap. Pinipilit mo. Mamahinga ka sa pagmamahal ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Can I hear other amen? You have to rest in the love of the Lord. Hallelujah. That is the security of John. Samantalang si Peter, he is living in self-effort. Mga kapatid, would you like to be strengthened by the grace of God? Never live your Christian life by your own self-effort. You were saved by grace. Live your life by the grace of the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us be like John than Peter. Hallelujah. Lagi mo lang papaalala sa sarili mo, I am loved by the Lord. I am loved by the Lord. Can you hear another amen? Sabihin natin sa lahat, sabay-sabay tayo, mahal na mahal ako ni Lord. Yung kumbinsido ka sabi mo, mahal na mahal ako ni Lord. Alam nyo, dinadayo tayo ng demonyo, sabi, mahal wala kang pera. Mahal ganyan ang buhay mo. Kaya ang sabi po ng Romans 8:32, hindi nga niya pinagkait ang kanyang anak Hindi niya pagkakait ang lahat mong kailangan. Meaning, listen, there is no more question on the provision. Nilikha muna ang lahat bago nilikha ang tao. Ang bata, pag sinisilang, may gatas sa baby ng ina. Meaning, no issue on the provisions of God. No question on the provisions of God. Where is now the question? The question is the readiness na dumaloy, mapadaloy mo ang biyaya ng Panginoon. At dadalo yon kung ikaw ay magiging relax. Kung ikaw mamamahinga, mamamahinga ka sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga time, ginawa mo na lahat, wala pa rin. Nilapitan mo na lahat, wala pa rin. Sabi ng Lord, be still and know that I am God. In closing, I would like to invite you sa Matthew chapter 6. Sa Matthew chapter 6, makikita natin dyan, ay sinasabi ng Panginoon ay napakaliwanag. Sabi niya, verse 25 to 34, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala sa mga bagay na pansamantala. Thank you very much. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, about your body, what you will wear. Is not your life more important than food and the body more than clothes? Mga kapatid, it is the Lord Jesus who's speaking right here. Ang dami mong pinag-aalala, kaya napapagod ka. Ang dami mong iniintindi,
Kaya nangihina ka. Kaya sabi ng Panginoon, do not worry about your life. Do not live your life by your own self-effort. And look at the continuation. Ang sabi niya, look at the birds of the air. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila umaani. Hindi sila nag-iimbak. Pero, your heavenly Father, grabe, your heavenly Father. Sino dito? Ang naniniwala anak siya ng Diyos? Magsabi ng amen. Sino dito mga anak ng heavenly Father? Pumalakpak nga. Kaya importante, always I am a child of God. Christ is in my heart. I have a heavenly Father. Pag nandiyan na yung worry mo dahil sa sakit mo, physical, emotional, mental, dahil wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, relax. And remind yourself, this will not change the fact that I am loved by the Lord. I am protected in Christ Jesus. Kaya sabi po dyan, mapakaliwanag, tignan mo raw ang ibon. Hindi sila nag-aalala. Pero yung Heavenly Father, and ang ganda ng huling sentence, are you not much more valuable than they? Mali pa sasabihin mo sa akin, mas mahalaga ang ibon kaysa sa iyo. Tanongin mo ang katabi mo, Mas mahalaga bang pipit? Mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Para yung mga dito, hindi naniniwala ba kayo doon? You're more important and valuable to God than the birds. Tapos hindi pa huminto din ng Panginoon sa sabi niya sa verse 27, actually kahit mag-worry ka na mag-worry, wala din. Wala rin. Kaya nagbigay siya ng pangalawang halimbawa. Tignan niyo anya, why do you worry about clothes? See, verse 28, sabi po niya, sabi diyan, look at the flowers of the field. They grow. Hallelujah. Verse 28, they do not labor. Grabe yan, They do not labor or spin. And 29, sabi, yet, I tell you, hallelujah, that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Kapatid, ang dami mo nang sinubok, ang dami mo nang nilapitan, pero mamahinga ka sa Kanya. Remind yourself that God by Himself is gracious. And this God became your Father through Jesus. And because Christ is in you, you are protected by His grace. Now you are being called to walk in this grace. Kung pinipilit, mapapagod ka. Huwag masyadong pinilit, mamahinga ka. At darating ang biyaya ng Panginoon. Sabi diyan, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow mawawala na, will He not much more clothe you, you of little faith? How many of you believe this? Can I hear another amen? It's about time. Don't just believe in it. Walk in His grace. Walk in His grace. Hallelujah. Kaya sabi sa 31, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? What shall we wear? Ito maganda, 32. Ganyan daw ang mga pagano. Ang iniintindi nila, pera. Iniintindi nila yung kanilang kayamanan. Iniintindi, yan ang ganyan ang pagano. Hindi ka naman pagano Ikaw ay, anak ka ng Panginoon. For the pagans run after all this. Yung mga pagano, hindi kumikilala sa Diyos. You are not a pagan. You are a child of God. And you have your heavenly fathers. And your heavenly fathers know. He knows that you need them. Magaling ka ba sa Diyos? Lord, kailangan ko ito. Yun ang tingin mo. Pero baka ibang mas kailangan mo, mamahinga ka sa Lord.
Kaya hindi mo nakikita yung mga bagong galaw ng Panginoon kasi masyado kang tutok sa gusto mo. You are running your life. And therefore you are tired because you are trying to run your life. You have forgotten that you have accepted the Lord Jesus as Lord. Let Him run your life. Stop running your own affairs. Let the Lord run your affairs in life. Your worries. Hallelujah. Kaya sabi po sa verse 33, ano po? But seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. When you learn to walk in grace and make yourself available to serve Him, He will take care of every minute details of your worry that weakens you. It's about time that you make yourself available for the pouring out of the grace of God, and He will give you strength. This is what we will declare on Saturday as we celebrate. And I thank God. I hear a lot of you nag-half day, yung iba hindi papasok, mag-aabil ng kanilang vacation because sabi nila, we want to become part of that day where we will declare that the grace of God abounds in Hope of Glory community. And today, we would like that to be experienced by all of us. And you say, Lord, I am often tired because I am running my life. You have set the race that I will run, and I can only finish this race by your grace. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katotohanan.